makulong. Kailangan may makulong eh. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Isipin niya siguro si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Hindi man tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Mayor Magalong may mga bagong pasabog. Martin Romualdez at Saldico dapat umanong makulong. At may buwelta naman po siya kay Claire Castro. At ayon sa kanya, mga walang hiya di umano ang mga kurakot sa gobyernong ito. At maluha-luha po sa galit dahil sa malawak na korupsyon na nadiskubre ni Mayor Magalong nung nasa ICI pa po siya ni NGWM. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang palagi po tayong updated sa ating mga video. Maayong gabi Visayas ug Mindanao, magandang gabi diyan sa Cebu, magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas. Mga kabisdako, heto, Mayor Magalong pumunta po sa Senado at ikwininto po niya kung ano ang kanyang experience sa ICI ni NGWM. At may buwelta rin po siya sa lahat po ng mga nag-criticize sa kanya, lalo na po itong si Claire Castro na harap-harapang pinanatan si Mayor Magalong sa kanyang preskon. Hindi po pinalampas ayan ni Mayor Magalong. Pakinggan po muna natin ang kanyang pahayag doon sa Senado kanina po. Narito. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But one thing that I found out, there are actually only three players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap yan. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government, at yung community. Pero inis out yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan, bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibi. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter, pa sirahin pa kami. So, it's a very weak alibi. Pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor, when in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor and investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun tatanggapin ko pa yun tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami, to our initiative, nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers, ang dami mga volunteers, even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG, para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is, I anticipated that it's widespread, but the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng isang taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang dumalabas sa NEP for a particular district, 1-something million lang ang inihingi mo? I had the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas doon sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung kandon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Grabe, no? Grabe itong gobyerno ni Bangag. Talagang nakakagalit Tama yung sinabi ni Mayor Magalong, hindi naman tayong tanga. Ang mga Pilipino ginagawang tanga ng mga kurakot sa gobyerno. 21 billion, mga ghost projects pa ang iba. Grabe. Ito yung sinasabi po natin Pinabayaan kasi ni Bongbong ang korupsyon sa kanyang administrasyon. At talagang may pananagutan siya dito kasi from NIP National Expenditure Program, 1 billion lang. Pagdating na sa GAA, pinirmahan ni Bongbong, nagiging 20 billion na, 21 billion na. Grabe ka ang IWM Sobra-sobra. Kaya huwag tayong pumayag na gawin tayong tanga ng mga nasa gobyerno ngayon. Kailangan po marunong tayo buboses. Kailangan marunong po tayo magsalita. Kailangan mag-ingay po tayo. Kahit maraming mga trolls na pumaputakti sa atin, huwag po tayong tumigil sa kakadakdak at kakapaliwanag sa taong bayan, pagsiwalat ang katotohanan, kagaya yung mga ganitong balita. Untakin mo po yan.
Yung mga ghost projects, bilyones na tuklasan ni Mayor Magalong nung nasa ICI siya. Kaya siguro si Mayor Magalong tinanggal ho talaga. Dahil malalim na eh. Malalim yung korupsyon under Marcos admin. Ayaw ni Bongbong na matuklasan ang punot dulo nito. Tuloy, Mayor Magalong. Okay, balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor. Si Auntie Claire yan ha, yung tinutukoy dyan ni Mayor Magalong kasi pagkatapos ni Auntie Claire pag-press con, agad po ay nagsumite ng resignation si Mayor Magalong. Si Claire Castro yan, alam natin, inutusan yan ni Bangag. Imposible naman. Tuloy. And at the same time, being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun, na legal advisor investigator. Pero inis-out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation. Correct. Na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa ng kurap ako. Ay, dyan na. Mag-aaway na tayo dyan. You know? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Correct. Diba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka rin. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. Ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagnakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, di ba? Napaka-callousness, hypocrisy. At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. So, from there, Mr. Chair, please allow me to read. Grabe ang galit dyan ni Mayor Magalong. Grabe, nanggigigil. Walang transparency. Yung ICI ba yung tinutukoy ni Mayor Magalong na walang transparency? Alam nyo, yung galit ni Mayor Magalong dito talaga kay Auntie Claire, matindi. No? Siguro, hindi naman maglalabas din ng statement itong si Claire Castro kung walang nag-utos. Tandaan po natin, si Claire Castro ay spokesperson ng UWM. So kung ano po yung sasabihin ni Claire Castro, yan po yung sinasabi ni UWM. So ngayon, kung yung galit ni Mayor Magalong kay Claire Castro ngayon na matindi, malamang kasama na rin dito si UWM sa galit. Kasi spokesperson siya ni UWM eh. Ni Bangag. Sinayang lang nila. Sabi ni Mayor Magalong, nagpanik na kasi. Nagpanik kasi malapit na matuklasan ang katotohanan kung sino po dapat ang managot. Itong ako sa akin yung tatlong bugok eh. Martin Romualdez, Saldico, Bongbong Marcos, ito talaga sila. Itong mga pangalang ito. Hindi natin alam kung meron pang iba kasi sindikato man, di ba? Pag sinabi mo sindikato, malamang sa malamang more than 3, more than 5. May 10 sila nagmaniobra kung paano malimas ang kaban ng bayan. Kasama na yan si Bongbong Marcos. O ito, nagpa-interview si Mayor Magalong dito sa kay Tunying 2x2. Marami siyang isiniwalat. Marami siyang mga pasabog. May bago siyang mga pasabog. At panuorin po natin hanggang dulo kasi sa dulo yung pasabog ni Mayor Magalong at magugulat kayo. Bilyonis din. My God! Pakinggan natin si Mayor Magalong. Okay, diretsuhin na nga natin. Marami pong nanghihinayang. Ba't po kayo nagbitiw bilang ICI Special Advisor? Ano po ba talaga sa inyo na po manggaling? Ano po ba ang dahilan? Well, alam mo, Katunjing, Jerry, unang-una nung napanood ko yung, pinadala kasi sa akin ng anak ko yung post ni press con ni Yusek Castro. At ako'y nagulat doon sa kanyang pahayag na talagang contradicting doon sa mga previous statement. Alam mo, kaya ko tanggapin na banggitin niya na hindi ako investigator. Legal advisor lang ako. Although contrary yun doon sa mga nilabas nila noong unan. Kaya ko tanggapin yung sinabi niya na may conflict na being a mayor at the same time. Kung ako nasa attach ako sa ICI. Pwede ko tanggapin yung isang pahayag na wala akong authority over the PNP, CIDG kasi totoo naman yun. Pero yung may pasaring ka pa na anomalya yung aming tennis court project. Tapos dahil ginawa ng Diskaya, sobra naman na yun. Sobra naman, parang mong pinapalabas na ako involved sa korupsyon. Nakaka-insulto yun. Kaya naisip ko na ibig sabihin nito, ayaw na nila talaga ako mag-imbestiga. Kasi yun naman ang reason ko bakit ako in-invite doon. O kaya tinanggap doon sa ICI para tumulong sa investigation. Kung hindi lang pala ako mag-iimbestigan pa, itutulong ko. Di ba? Kaya naisip ko na siguro I struck some nerves. Kaya siguro gusto na nila akong pahintuin. Kaya sabi ko, mag-resign na lang ako. Ano pong... Okay, so maliwanag na ngayon. So tumama tayo dito sa Bisdak Pilipinas. Di ba? Na ang dahilan talaga ng pag-resign niya ay yung statement ni Claire Castro. Yun talaga yun. Kasi after ng press con ni Claire Castro,
Gabi lang, hindi pa kinaumagahan, hindi na pinabot ng umaga. Naglabas na po ng resignation letter itong si Mayor Magalong. At nagdabog, yung pagkakinabukasan, di ba, napanood nyo yun sa akin, yung microphone at dinabog niya. Galit na talaga siya, gigil na siya talaga doon. So ang tanong na lang po natin dito, sino po yung nag-utos kay Claire Castro na maglabas ng statement na yon? Ngayon din naman ang dahilan kung bakit nasaktan si Mayor Magalong at nag-resign. At gigil, di ba? Nagmura pa nga si Mayor Magalong. Ang sabi pa nga, ginagawa tayong gago dito eh. Alam na kung sino, singiwi wala namang ako. Reaction ng pamilya ninyo doon sa pangyayari niyo. Kasi balita namin, pwede niyo na rin pong i-confirm o kaya i-deny na kayo po yung inaalok nung una na maging ulo ng ICI. Yes, oo. Noong September 3 kasi tinawagan ako ni Sec Bin. Sinabi nga sa akin na I'm being offered the position of head of the commission. Dahil nga sabi ko, di ba si Ma'am Harriet Demetrio sana, ayaw daw niya, tinanggihan niya. Kaya naghahanap sila. Nung binanggit sa akin na I have to resign as mayor, sabi ko, I cannot resign as mayor. Huwag nyo na lang ako isama dyan, sabi ko. Tutulong na lang ako. Kung ano may bigay kong tulong, sabi ko. Pero nagulat na lang ako na sinabi nga sa akin na, sir, nasa ka pa rin, you will be part of the ICI, not as a member of the commission, but you will help in the investigation. Kaya ako naman, excited din ako dahil gusto kong makatulong eh. Pero after 2 weeks, lumalabas na ayaw naman nila ako mag-imbestiga. Kaya sabi ko, useless lang yung effort ko dito. You struck some nerves. Teka lang, yung struck some nerves, yung galit na galit si Mayor Magalong. Medyo maganda to pag-usapan yung inupiran siya. Siya yung una pa lang inoferan, tapos pag-resignin siya sa pagka-mayor. Siya pala yung unang inalok. Parang mag-resign ka, Mayor Magalong, tapos ikaw yung magiging head ng independent commission. Tinanggihan niya. Tapos pinilit pa rin pala siya na isama dito sa independent commission na piki. Ngayon, nung sumama siya, nag-interest, si Mayor Magalong, tinanggal din naman. Kasi nga, mukhang natuklasan na ni Mayor Magalong yung sindikato. Baka naman gustong busalan, ayaw magpabusal. Kaya si Mayor Magalong, ginagawa ng kwento ang ginamit itong si Claire Castro. Tuloy, Mayor Magalong. Kaninong nerves kaya? Siguro, hindi ko muna magsasalita. Pero ako, confident ako na struck some nerves. Kasi nga, kung papakinggan mo yung statement ni Yusek Castro, di ba? She was groping for words. And she was really not prepared. Titignan mo, statement analysis, body language, she was not prepared to come up with that press con. Lalo na yung portion tungkol sa akin. Kaya pautal-utal siya. Pangalawa, titignan mo is, paulit-ulit niya sinasabi na wala akong authority over the PNP and CIDG. Totoo naman, wala akong authority. Pero kaya nag-initiate ako ng nag-initiate nga ako ng MOU signing eh. Kinausap ko nga si Chairman Reyes na, sir, better na magkaroon tayo ng MOU with the different groups, PNP, NBI, industrial, itong mga civil engineers, pati itong mga structural engineers, together with the IBP kasi maraming gustong tumulong. Tuwan-tuwa siya eh. Kaya kami ngayon nag-prepare ng mga MOU lahat eh. Nilakad namin lahat yon. Kaya kung authority lang, wala talaga authority, pero yung nakikipag-coordinate ako and very willing naman ng PNP. In fact, last Tuesday sana, meron akong capacity building na session sa kanila na 2,000 investigators will be attending via Zoom. Kasi nandun ako sa Korea. Wala lang, hindi na namin tinuloy. Sayang kasi hindi mo kakayanin dahil, alam mo, sa pag-iikot namin ni Sec Bin, sa nakita namin mga dami ng mga tsumbong, hindi lang hundreds yung cases eh. Abot ng libo eh. At naging mayroon, nakakalungkot isipin na naging cottage industry, naging livelihood program ng mga corrupt na politiko, itong mga contractor at mga DPWH officials. Talagang wala kaming, sa pag-iikot namin ni Sec Bin, wala kaming nakitang maayos na project. Puro tiwaling project lang. Magbanggit ako ng 3 pangalan kung sino yung may utak ng mga banat ni Claire Castro. 3 lang ho ha. Alam ko sa 3 may sapol dito. Martin Romualdez, Lisa Baque at Bongbong Marcos. Yan yung 3. 3 yung amo ni Claire Castro. Ito yung nakikita ko. Sino yung nag-utos sa kanya para wasakin si Mayor Magalong, para sirain yung reputasyon, yung kredibilidad, yung dignidad. Wala nang iba yung 3 bugok. Tuloy, Mayor Magalong. Pero sa laki ho yung magnitude nung nakita ninyong ano ba yan, matatawag natin yan na modus na yan, o yung kalakaran, naging kalakaran na yan sa DPWH. Hindi ko kaya talagang tama lang din, Mayor, na kasi baka mapabayaan nyo nga yung syudad ninyo kung nakatuto kayo sa ICI. Kaya pala ngayon ko lang narinig na may offer pala sa inyo mag-resign. Kaya kayong maging mag-lead ng ICI. Yes, oo. Meron. Pero yun sa laki ng problema, hindi ko kaya talagang mapapabayaan naman ninyo ang city? Ako nakikita ko na for the next 3 months siguro, talagang nakatutok ako dyan. Kaya nag-usap kami ng Vice Mayor ko na pwede bang mag-OIC ka muna. Siguro 3 times a week nandito ako sa Manila. 4 times a week. May ganun na palang arrangement. Meron na pala kayong ganung arrangement sa Vice Mayor nyo. Oo naman. Kaya mag-OIC siya. Tapos anyway, this is a higher calling. This is for the country. Ito ginagawa namin. Kaya talagang pinag-usapan namin mabuti. At hindi naman mapapabayaan kasi anytime na, alam mo, may technology naman. Yes, at mga certain decisions, kailangan ako naman, yung mga critical decisions, ako pa rin ang decision. Hindi ako naniniwala na yung reason nila, kaya si Mayor Magalong gusto tanggalin ng Palasyo de Polvoron dahil mapapabayaan ang syudad. Hindi eh. Bakit? Bigyan kayo ng halimbawa, senaryo.
Vice President, sa Davao. Di ba? Sino ba yung gumaganap na mayor ngayon? Si Mayor Basti. Acting mayor. Nasaan yung mayor? Nandun si Tatay Digong, pinakulong ni Bangag. Wala, hindi ganun ang reason talaga. At saka si Mayor Magalong, matalino yan. Alam niya yung tinatawag na time management siyempre gagampanan pa rin niya yung pagiging mayor yan Tama si Mayor Magalong, high technology na ngayon. May bayad, may Zoom na, may internet na. Magagampanan pa rin ni Mayor Magalong. Nasa pagbalansi lang yan. Alam natin kung ano ang capacity ni Mayor Magalong noon pa kilala na natin itong taong ito. Wala, talagang sinadya po si Mayor Magalong nagawa ng issue. Para nga si Mayor Magalong mapilitan na umalis sa ICI. Tingnan mo yung banat nila. Conflict of interest daw. Dahil politician, si Mayor Magalong, mayor sa Baguio City, tapos mayroong pang banat di umano doon sa tennis court. Wala naman daw anomalya. Hindi ba talaga to si Auntie Claire? Yun yung utos ng amo nila. Tika-tika lang, medyo malalim na. Seryoso si Magalong Ang malas nyo kasi kinuha nyo yung taong seryoso para sa bayan maglingkod. Walang mima-mima. Mali din ninyo. Tapos ngayon, siguro nahirapan na sila. Putay na. Bakit ganito si Mayor Magalong? Talagang araw-araw, dinidikdik niya talaga. Siyempre, seryoso niya matumbok ang mga kawatan at sindikato sa gobyerno. Kaya ginampanan niya yung kanyang trabaho. Akala siguro ni BBM na nagdrama-drama lang si Mayor Magalong, for the sake lang, kunyari niya, patay kayo. Nagkamali kayo. So, hindi magiging problema yun. Tingnan mo. I-lay down ko lang yung sistema. Once na ma-lay down mo lang yung sistema, Correct. madali na lahat Ginagawa ko lang yung framework muna, lahat ng mga coordinations, itatayo namin yung aming process flow, ganun Halos in 2 weeks na halos nagawa namin yun Punta na. Meron na nga kami isang first case yung Mindoro. Yung prepare na nga namin lahat yun. Nagulat nga si Chairman Reyes na naka-prepare na, naka-folder na lahat yun. Binigay na namin. Kasi may sistema kami na pagkatapos namin kolektahin, meron kaming mga volunteer lawyers na titingnan, okay na ba to? Kompleto na ba to? Mindoro. Di ba yung Mindoro, proyekto ng SunWest yan? Triton? Tama ba? Putang ina talaga. Mindoro pa yung pinaruhan ni Mayor Magalong, no? Alam ko, SunWest, di ba yung Agila-Agila? Iyari kasaldi ko. Kulang, sasabihan nila uli sa amin, kulang pa ito pa yung mga kailangan nyo i-gather. Ang daming mga law firms na gustong na mag-volunteer, Hindi kasi yung epekto nito sa atin, kanina may binabasa akong balita, ang sabi ng Philippine Stock Exchange, ang merkado natin ngayon is in a very bad shape dahil po sa pangyayaring ito. Pero you struck some nerves. Are you telling us na meron po kayong iniimbestigahan na ayaw pa imbestigahan ng Malacanang? There's no doubt about it Hindi naman siguro Malacanang. Kutsa naman, Mayor Magalong, there's no doubt about it. Pero biglang kumambyo, hindi naman siguro Malacanang. Nadula si Mayor Magalong dito. Mayor Magalong, malamang talagang mayroong taga Malacanang. Hindi na lang Mayor Magalong. Siwalat mo na, Mayor. Sabihin mo na. Malamang sa malamang, talagang mayroong taga Malacanang. Pero hindi siguro eksakto na taga Malacanang. Kasi Martin Romualdez, hindi naman taga Malacanang yan, di ba? Si Bakay, hindi rin. Wala namang posisyon sa Malacanang. Pero meron. Tuloy natin. Hindi naman sinasabing Malacanang. Pero the very reason why biglang sinabi na hindi ka investigador, hindi ka dapat mag-imbestiga, kundi legal advisor ka lang. Which is contrary to the very reason why I was invited to join ICI. Second is, bakit mo biglang babanggitin na wala kang authority over the PNP at CID? Ilang beses ko pinapanood na, alam mo, tinitingnan ko yung statement analysis, body language. Yun naman ang training ko sa Quantico, Virginia, sa FBI National Academy. Kaya sabi ko, something is not right here. Sabi ko, there's more than meets the eye. So, saan po ba kayo papunta? Teka lang So wala talagang duda kasi si Claire Castro hindi naman niya magsasalita pag hindi yan inutusan ni UAM or ni Lisa Baki. Kaso nga ang problema ngayon, si Claire Castro na-issue din na tagapagsalita na rin ni Martin Romualdez. Kaya ngayon tatlo nga, yung lahat ng sinasabi ni Claire Castro, talagang Malacanang yan. Huwag na natin guluhin. Kagagawa niya ng Palacio de Polvoron. Saan po ba kayo papunta ng inyong investigation para kayo pasaringan o kaya medyo awatin sa inyong pong ginagawa? Well, alam mo, makikita mo kasi karamihan ng mga nakita naming tiwali na mga projects. Makikita mo yun yung significantly large amount of fund. Billions. Fund. Yun ang makikita mo dun na talagang ito yung NEP, tapos bakit biglang 20 billion? Makikita mo yun nilabas ko yun meron ako nun Bakit ang lalaki ng mga pondo? Ang NEP sa, baka pareho tayo na pinag-uusapan, ang NEP sa Oriental Mindoro, 1 point something billion sa isang distrito. Ang NEP sa isang distrito sa Mindoro Occidental ay mga 2 point something billion. Ang GAA naging 20 billion. 21, almost 21 billion. Are you referring to those districts? Yun, mga ganon. Talagang very glaring yung difference. And talagang sabi nga ni Secretary Babe sa akin, hindi naman ganyan ang absorptive capacity ng isang region. Kaya nga. Pero dapat red flag yun For 1 year. Meron ako mga data na gano'n Nung bago pa lang ako napunta sa ICI, meron na akong ganung mga data Ganun po. Meron na kasi pinaprepare ko yung sarili ko dun sa house Kaya nga ayaw ko pumunta sa Senado dahil nga pag ni-reveal ko yun, hindi naman walang dating. Mahina ang dating. Kaya gusto ko na dun sa house ko ilalabas. Putya, talagang tinamaan ng Malacanang.
kay Mayor Magalong. Yung mga sinasabi ni Mayor, talagang sumapul. Kaya gumawa nga ng issue, paano ba natin tanggalin si Mayor Magalong? Claire Castro, magsalita ka nga. Total, atakdog ka man. Birahin mo si Mayor Magalong. Kaya ito yung nangyayari eh. Talagang pinuruhan eh. Kung ano-ano ng drama ni Auntie Claire, pero na, maliwanag pa sa sikat ng araw, Mayor Magalong, talagang natumbok mo na ang Palacio de Polvoron. Kaya nagkaroon bigla ng issue ang naturang Mayor. Tuloy natin. Bukod po sa Mindoro, lagi namin binabanggit yung Mindoro, meron pa ho bang ibang lugar na mas malaki? Napakarami pa. Napakarami pa. Ganun po Na mas malalaki? Hindi naman siguro ganun malaki. Pero makikita mo talaga na ang laki ng jump, ang laki ng difference. Magugulat ka. Sa ano, Mayor Magalong, Region 1? Kung napunta si Mayor Magalong sa Region 1, Norte ba, Ilocos, Mayor Magalong? Talaga naman tong nimal na gobyerno na ito, ang daming kadramahan. Paimbestiga kayo, hindi naman pala transparent. Patatag kayo ng tatag ng Independent Commission, kung kinukuha ninyo si Mayor Magalong, yung pala drama lang. Ginamit lang nila si Mayor Magalong eh. Siguro may natutunan si Mayor Magalong dito sa katrayduran ni Bongbong Marcos ng Malacanang, malamang sa malamang hindi na makaulit si Bongbong dito. Tuloy, Mayor Magalong. Bakit? Ito lang ang nasa Nasa net. NEP, oo. Bakit ganito nalukulab kalabasan ganitong insertion? Ibig sabihin, merong something is in the making doon sa lugar na 'yon. Kausap po ba kayo ng Pangulo pagkatapos po ninyong mag-resign? Hindi na kami Hindi na po, hindi na po. Pero were there Wala bang- efforts from their side para po kayo to reach out to you? Apo? Wala na rin. Wala na rin po. So, Kahit naman ako, putsangin na, bakit pa ako makipag-kausap kay Bangag? Wag na, Mayor Magalong, wag ka nang makipag-kausap dito kay Bongbong Marcos. Mas maganda siguro, Mayor Magalong, kung ano man yung natuklasan mo, ipagpatuloy mo na lang, expose yan, nang malaman ng taong bayan. Kasi ginagago ka na, ginamit ka, ginawan ka ng kwenta, wag na. Mas maganda, kung ano yung nasimulan mo sa pag-iimbestiga, pwede mo naman ituloy panigurado yan eh. Kung ano yung mga datos mo, pwede ka naman magtatanong muli. Tuloy mo na lang, Mayor Magalong. Tulong na lang ba? Maganda sana kung yung Blue Ribbon Committee Chairman, si Senador Marcolita, para mag-collab sila. Tuloy oh. So yung balikan ko lang yung kay Auntie Claire, kay Yusek Claire Castro. Ang sabi nyo, sa body language, sa mga salita niya, binabasa ninyo. Pero sa tingin ninyo, hindi rin niya personal yon. Alam mo, hindi ko rin maintindihan talaga yan. Assuming na hindi personal, ano. Pero sa tingin ko, is taking orders from someone eh. Correct. Tumbok mo. Tapos makita mo, someone panic. Kaya ganun na lang kabilis yung kanilang press con. Kung titignan mo dapat pwede naman nilang tawagin lang. Di ba? I-clarify sa akin. O kaya, ano ba, pwede ba mag-resign ka na lang? Di ba? Tahimik na lang. Pero huwag na Pwede sana naman, na press con mo, tapos babastusin mo pa ako doon sa press con na yun. Nako, iyon nga rin, no? Pero, wala. Ang plano kasi nila, Mayor Magalong, ipahiya ka. Ang plano kasi nila, Mayor Magalong, yung kredibilidad mo, wawasakin nila. Yun talaga yung plano. Kasi meron kang natuklasan na hindi dapat matuklasan mo. So ngayon pa lang sinira ka na. Para pag meron kang i-expose, kung ano man yung natuklasan mo, ay hindi ka na paniwalaan nila ng mga tao di umano. Kasi yun ang nakikita ko ha. Ganun yung taktika ng mga sindikato. Tika. Birahin na natin si Magalong, yung kredibilidad niya, natuklasan na. Baka ganun ang nangyayari. Lihim to eh. Sekreto natin, damay-damay tayo dito. Meron naman tayong attack dog. Inutusan lang talaga si Claire Castro. Wala na pong iba. Naglatag ng script. Ito, Claire Castro, yung script natin. Alam mo na to. Ito, damay-damay tayo dito pag hindi mo galingan. Kaso nga lang, magaling na investigador si Mayor Magalong. Yung body language, makikita mo daw na talagang parang nagpanic mood ang datingan ni Claire Castro at bigla lang nanira itong si Claire Castro sa kanya. Tuloy oh. Yung harapin ang kahit na sino at sasabihin nyo sa kanila na wala akong tinanggap na kahit na 5 dito sa contractor na ito. Alam mo, patawag dati si Diskaya ngayon. Ano yung sinabi niya sa akin? Ngayon lang ako, bihira sir ako makamit ng isang politiko na walang hinihingi sa akin. That was in 2022 ha? 2022. Oo, 2022. So, bago namin in-award sa kanya. So, taking from that statement dito kay Diskaya, ibig sabihin, halos lahat ng mga nakakatransaksyon niya, binibigyan niya. Yes. Kasi At tumatanggap sa kanya. hindi ko rin masabi. Hindi ko rin, pero sabi niya sa akin, bihirang-bihira. Opo, okay. Bihirang-bihira, pero ibig sabihin lahat tumatanggap at nangihingi, Mayor Magalong. Kasi ito yung binabato kay Mayor Magalong na may corruption daw na nangyayari diyan sa tennis court. Pero at least sinagot ni Mayor Magalong, patawag mo yan si Diskaya para magkaalaman. Pero ang sabi nga ni Mayor Magalong sa iba pang interview na magkaano nga ng third party? Magpa-i-audit mo para malaman natin kung talagang nangungurakot ako, kung meron ba akong natanggap diyan kay Diskaya. Pero yung mga issue na ito, hindi pa nag-umpisa yung ICI, noon pa ba? Wala namang corruption daw, tuloy oh. Yung, kahit na wala na kayo sa ICI, tutuloy niyo ba itong may sarili kayong independent na investigation dito po sa scandal na to? Nag-usap kami ng yung mga conveners ng Mayor's for Good Governance kahapon and for GG. At napag-usapan namin na kailangan namin ituloy. Kaya gagawa kami ng isang platform. Meron na kami existing na platform. So susunod pa rin kami sa sistema. Pag nakuha namin yon, i-turn over namin sa ICI through the Philippine National Police. Kasi meron naman kaming MOU sa kanila unless gusto nilang i-rescind. Kasi nag-MOU kami sa kanila, sa ICI. Natutulong kami.
Kanino ba galing yung mga mararaking information na sa amin, yung sa Oriental, sa mga members ng Mayor's for Good Governance yun. Yes, opo. Okay, ang gusto Tama yan, Mayor Magalong. Ipagpatuloy mo hanggat makarating kay UM. Nang mahusgahan na natin ang mga hinayupak na ito, ako, pabor ako dyan. O, tuloy mo rin ang investigasyon, Mayor Magalong. Kasi ang problema, doon man din sa ICI, ibibigay ni Mayor Magalong. So ano ang mangyayari? So itapon din yan ng UM. Wag mo na, Mayor Magalong, ibigay. Gawa ka na lang. Mag-file ka na rin ng kaso. Sampahan mo na lang. nyo sana humarap kayo sa House of Representatives. Naalala Yes, nyo? oo. May statement pa nga kayo na parang mas gusto nyo humarap sa House kaysa sa Senate. Yes, oo. At pinag-usapan naman publicly na ang sabi doon ang explanation nyo, kaya hindi kayo pumunta doon, dahil lang gusto nyo kumprontahin yata yung mga congressman. Bakit po ba ganun kayo katabang? Well, alam mo, gusto ko humarap lang sa kanila kasi nga, naman sila hinahamon nila ako And they will place me under oath na kailangan sabihin ko yung mga pangalan. Kaya sabi ko, sige, ready ako. Punta ako dyan sa inyo. Tapos hinintay ko nga sila na tawagin ako. Hintay ako na hintay. Hanggang inimbitan na ako ng Senate, pero tinanggihan ko pa rin yung respectfully decline ako sa Senate. Sumulat ako talaga sa kanila. Dahil gusto nyo mauna sa... Yes, Naku, sinabi ko naman dun na gusto kong, kung pwede after the House, saka ako pupunta sa Senate. Nag-interview kami ng mga taga-House Tricom ba tawag doon? Infracom. Infracom. Katakot-takot na dahilan na sinasabi para hindi ka, hindi, imbitahin din naman namin yan, pero may mga inuuna kami. Sabi ko, ayaw talaga nila pumuntahin si Mayor Magalong doon. Kasi pinabastos na nila ako Okay, linawin natin dyan kasi si Mayor Magalong, binabatikos daw, bakit hindi ka pumunta sa Blue Ribbon Committee? Kasi nga, ito pala yung reason niya. At least, sumulat naman siya na pagkatapos ng maimbitahan siya sa Kongreso, didiretso siya sa Senado. Para hindi mabago yung statement niya, no? Kung ano siguro, kung ano yung sinasabi niya sa Kongreso, ganun yung mangyayari din sa Senado. Kaso ang problema, hindi naman po inimbita si Mayor Magalong ng mga buhaya dahil natakot sila kay Mayor Magalong dahil kumprontahin talaga sila palaban si Mayor Magalong. Di nga takot sa presidenteng panut Tuloy, Mayor Magalong. Nalaman ko yun na 67 na nagkaroon mismo yung mga congressman, nagbibilang sila mismo. So binanggit sa akin. Pero syempre, nakita nila na masarap pala maging kontraktor na congressman. So yung mga dating mga kontraktor na naging congressman, yung mga congressman, naging kontraktor na iba. Iba pa yung congressman ka, hindi ka nga kontraktor. Kunwari, nagpa-divest ka pa. Pero yung pamilya mo naman, o mga anak mo, kontraktor o misis mo, o kayo kamag-anak mo. Pinaikutan mo lang yung sistema. Work around Ganun nga lang ginagawa. Loloko nyo lang kami. Tama, kagaya si Saldico, 'di ba? Yung reason niya, nag-divest naman kami. Nag-divest na daw siya. Kapatid, kontraktor, Triton, siya sa Sunwest, pamangkin, anak. Grabe Family incorporated nga. Nangungontrata, ang masaklap pa, puro mga kongresista. 'Di ba yung pamangkin niya kongresista din Tapos yung kapatid niya kongresista, siya kongresista. Lahat sila mga kontratista. Parang walang tapon Tapos General Appropriation Committee Chairman pa. So yung pondo, mga insertions, hagip lahat. Tapos kukunin ng party list representative na pamangkin niya at kapatid niyang kongresista. So ngayon, ito batos niya, ito backup niya, si Tambaloslos. Tapos si Tambaloslos, ang backup niya, yung pinsan niyang nakangiwi ang panga. Kaya ang resulta, ubos ang pira ng bayan. My God. Ano ko lang yung divestment. Kaya tulad Dito ho sa naging investigation ng House at ng Senate, siguro naman napanood nyo yung mga nakakaraan. Nung may mga binabanggit ng mga congressman, mga pangalan ng mga senador, ano po mga unang naging reaction ninyo? Hindi ako nabigla Talaga? Hindi ako nabigla Dahil marami sa kanila kilala Marami naman sa kanila well-known. sa panghihingi. Well-known talaga. At sabi ko nga, di ba, matagal ko nang ginawa, pinag-iimbestigato Para marami na kolekta ang mga information Doon sa mga nabanggit to na mga pangalan ng mga congressman, mga senators, and kung sino-sino. So wala na kayong wala man lang kayong nakita ro na, bakit nabanggit to? Hindi na kayo nabigla, sinabi nyo kanina. Well, alam mo, tatapatin ko ngayon, hindi ko gaanong abot yung senador. Senate, wala akong gaanong abot. Alam ko dun sa mga congressman. Kasi karamihan ng mga information ko galing mismo dun sa loob ng House of Representatives. So ibig sabihin talaga, ang totoong magnanakaw talaga, itong mga kongresista. Kasi yung mga datos ni Mayor Magalong, puro mga kongresista Mga kontratista nga ang tawag So dito sa Senado, hindi ganun. Kung meron man siguro, hindi ganun kalala. Pero dito sa mga buhaya na to, kongresista, ang lala, harap-harapang garapalan. Alam niyo po yung korupsyon. Putang ina, kahit saan meron Kaso ang masakit nga ang nangyayari ngayon, garapalan na masyado. Parang tama yung sinasabi na word na ginamit ni Mayor Magalong na ginagawa tayong tanga ng makurakot sa gobyerno. Na huwag tayong pumayag na gawin tayong tanga. Tuloy Galing na rin mismo sa mga DPWH at galing din sa mga kontraktor. Yung mga computation na nilabas ko, nakita nyo halos exactly, tumama nga doon sa mga binabanggit. Galing din sa mga kontraktor yun Okay. Dito po sa scandal na ito, kung may kanya-kanya tayo ng hierarchy, kung titingnan niyo, para po sa inyo, sinong may pinakamalaking pananagutan? Yung proponent? Yung DPWH o yung contractor? Walang kaduda-duda. Alam na natin yung mismong corrupt na politiko yun. Tama ka dyan kasi ganito. Ito na tayo ngayon. So pwedeng magiging state witness, mga diskaya, yung mga kontraktor. Pero yung pinaka-most guilty talaga, politiko. Accessories of the crime, contractor. Next sa contractor, DPWH official. Next mambabatas, mga politiko talaga.
Romualdez, Martin, Saldico, Bongbong Marcos talaga, diretso to sa pinakaulo, wala na akong iba. Yung ibang mga kongresista na hindi na-imbestigahan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang tahimik-tahimik sila ngayon. Pero kung seryoso ang ICI, Independent Commission ni Bongbong, yung lahat na pinangalanan ni Diskaya, dapat imbestigahan lahat yun. Ilang kongresista yun? 17. Ayan, maliwanag kay Mayor Magalong, ang pinakamakawatan talaga dito ay mga politiko. Tuloy. Yan yung politiko na yan. Siya na ang pinakamalaking porsyento. Pero unfortunately, siya yung mahirap kasuhan. Dahil hindi naman siya pumipirma. Ang daming scheme ang daming permutations. Hindi lang yung tatanggap sila ng, hindi lang yung sinasabi ko noon na laki na ng porsyento yung sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Diyan sa loob ng Congress, nagbebentahan dyan Kung malapit ka kay Saldi ko dyan presyong kapatid 15% kukunin mo. Presyong kapatid pa yun? 15%. Pero kung kwan ka, 25%. Diba? Ang tindi ni Saldico. Presyong kapatid, lalapit ka lang kay Saldico. So ito 15 to 25%. Ito yung kickbacks na makukuha natin. Kaya limas ang kaba ng bayan Wala. Ulitin natin. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. At saka walang Martin Romualdez din kung walang Bongbong Marcos. Hindi na po natin yan ilalayo. Huwag na natin guluhin ang ating mga utak at mga isip. Itong tatlong ito. Sila dapat yung managot. Ang problema kasi dito, itong si Saldico, nagmisto lang sacrificial lamb. Pinagtulungan na ng mga kongresista na talagang tinuturo na ikaw ang pinaka-mastermind. Kaso, sabi nga ni Mayor Magalong, hindi man yan magagawa ni Saldico na mag-isa. Talagang merong pang-boss. Kung boss si Saldico ng mga kongresista, itong si Saldico may boss din. At yung boss ni Saldico may boss din. So, mga busabos ang resulta. Tuloy, Mayor Magalong. Tapos, yung mga malalapit sa kanya, kukuha sa kanya. Pare, meron akong kilalang kanya. Boss Saldi. Boss Saldi. Tingnan mo. Boss pa siya. Boss Saldi, bigyan mo naman ako ng kwan. So, bibigyan niya. Sige, kunin mo na lang. Ibigay ko sa iyo ng 20%. Ang gagawin niya, i-flip lang niya. Kung hanap siya ng congressman, sa iyo ko ibabagsak ko. 25, onti may 5% siya. Laway lang. Cottage industry nga. Livelihood program. Parang networking lang, Mayor Magalong, no? Laway lang puhunan, Imal, no? Livelihood program na daw. Doon pa lang siguro sa plenaryo. Gusto mo? Sige, ito, gawin natin. Magkano ba? Ano bang proyekto kailangan mo? Flood control? Sige, flood control. Ito, mag-flood control tayo. Ilan bang billion? 1 billion lang yan, pero lalabas natin 20 billion. Pero meron akong 25% dyan. 25 to 30%. Imal, talagang kasunduan na to. Kaya tama yung mga isiniwalat na malita-malitang basura. Matindi po yan. Speaking of Congressman Zaldico, nag-resign po siya. Kayo po ba naniniwala na si Congressman Zaldico ay babalik pa? Ay, hindi siguro babalik niya. Hindi na babalik yan. Baka masunog-sunugin siya rito. Masunog talaga yan. Ang lakas ng loob naman na umuwi yan si Zaldico. Hindi na yan babalik para sa akin. Kahit maglabas pa siguro yan ng red notice Interpol, hindi na yan babalik. Kasi ngayon, humihingi si Buying ng blue notice Interpol daw para mahanap at malukit yung kinalalagyan. Kaso wala pang kaso, wala pang warrant of arrest. Ako malamang maghanap na ng bansa itong si Saldico na kung saan mabilis ma-aproba yung tawag yan? Yung asylum. Doon ka sa bansa ni Gibo, Saldico, madali doon. Tapos pag nandun ka na, kumanta ka na lang. Video-video ka ba doon? Ikanta mo si Martin Romualdez, manabla ka rin. Si Bongbong, huwag kang pumayag na ikaw lang ang masira. Huwag kang pumayag na ang husgahan ng taong bayan ay yung inyong apelyido. Alam namin marami kang kasabwat, kaya nga sindikato, scam. Dahil marami kayo. So ngayon pa lang, dandahanin mo na ba? Katukin mo na yung pinto ni Bongbong Marcos dyan sa Malacanang. Siyempre, ikaw rin, baka mahuli ang lahat. At ipahunting ka, ipagurgur ka, hindi ka maging bayani ng mga kawatan, kung gano'n. Wala, Mayor Magalong. Pero kanino pong interest na hindi siya bumalik? Bukod sa kanya, siyempre. Interest ng mga nakinabang sa kanya. Sino? Correct. Alam naman siya lang nakinabang. Hindi alam ng boss niya. Ganun na bakit kabobo yung mga tao niya. Siyempre siguro si Speaker Romualdez. Siguraduhin na wag na siyang babalik. Patay ka, tambaluslos ka. Teka, no? Tama? Si Martin Romualdez talaga yan. Kasi naalala nyo noong siya po yung speaker, hindi man pinilit na, oy, umuwi ka dito, Saldico. Maglabas kami ng ninyo, warning, 10 araw. 10 days na palugit, ultimatum. Pag hindi ka uuwi, sampahan ka namin ng complaint sa Ethics Committee. Patanggalin ka namin sa pagiging kongresista. Walang ganoon si Martin Romualdez. At minsan wala kang marinig na statement na Saldico, umuwi ka, managot ka, wag mo akong iwan dito. Malamang, siya talaga. At siyempre, kasama na yan si Bongbong dyan. Kasama na si Baki dyan. Bulilyaso tayo dito, sibat na. Huwag mo nang pabalikin yan si Saldico. Kamu maghanap na lang siya ng bansa na pwede siya dong hindi mahuli. Yun ang mangyayari. Hintayin nyo maging presidente si Inday Sara. Kahit saan ka magtatago, Martin Romualdez, Saldico, Bongbong, hahanapin ka talaga. Tuloy, Mayor Magalong. Otherwise, may ipit siya lalo. Correct. But kung nakikinig po si Congressman Saldico ngayon, kung po siya, para siyang nasukol, wala, malumiit na maliit na mundo. Lalo ngayon, ang social media po ay
Ang mga Pilipino pinakamagaling sa social media yata. Lahat ng party ng mundo may Pilipino. Pag minakita ka, kumain ka sa restaurant, picturean ka, viral na. So, if Congressman Saldico is listening, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Well, isa lang masasabi ko sa kanya, sana bumalik siya rito at magsalita siya. Alam nga naman siya lang yung makukulong. Habang yung mga kasabwat niya, yung mga tao sa taas, nag-i-enjoy. Di ba? Kakayanin ba niya yun na makukulong siya? Pamilya niya maghihirap. Habang yung mga talagang nakinabang na husto rin, nakatulad niya, talagang, kumbaga, namumuhay lang na normal. Tama yung advice ni Mayor Magalong. Kaso Mayor Magalong, pag umuwi si Saldico, saan siya pupunta? Kasi kung sa ICI, NBI, gorgor din siya, Mayor Magalong. Kaya mo nga, susunugin siya dito. Advice ko, ito, magkaiba kami ng advice ni Mayor Magalong. Saldico, wag ka munang umuwi. Mag-video ka muna. Mag-video ka, lahat ng video mo, detalyado, babasahin mo, i-post mo sa social media para i-content namin. I-post mo sa social media nang malaman ng taong bayan kung ano ang totoo. Saka ka uuwi na kahit gurgurin ka, nakapagsabi ka na ng katotohanan. Dali mo si Martin, o pakinggan natin yung mga iba pang pasabog ni Mayor Magalong. Well, anyway, meron tayong lumalabas nga na balitan ako. Sakripisyo pa nga raw yung ginawa niya, yung pag-abandon niya. Sinabi nga ni Congressman Garbin. Opo, yung kanyang kapatid. Ako nalungkot ako doon sa sinabi na yan. Ganun ba yung standard ngayon ng Kamara? Diyos ko, wala na ba kayong konsensya? Ganyan na ba kayo kawalang hiya dyan? Nagnakaw na ng husto? Inabandon na yung kanyang trabaho dito. Nagtatago na, patapos sasabihin nyo ngayon, sakripisyo. Wala na. Napakakalos na natin. Napaka-hypocrite natin. Sabihin nga nila yan, alam mo, gusto kong banggitin to, sabihin nyo yan sa mga teacher na hirap tuwing pasukan na maghanap ng mga upuan para sa estudyante, mga libro, mag-ayos ng mga eskwelahan tuwing pasukan. Sabihin nila yan sa mga manggagawa, mga tricycle driver, mga jeepney driver, mga vendors na kumikita lang ng 400 to 700 a day. Sabihin nila yan sa mga sundalo na nakikipagyera para iligtas itong bayan natin sa mga terorista, na ang kanilang kinikita lang para sa pagkain, subsistence allowance nila 350 pesos. Sabihin nila yan sa mga kapulisan na araw-araw nakasakalsada to make sure na safe yung ating mga kababayan. Pero ilan sa kanila pinapatay ng mga kriminal. Yun ba yung standard nyo dyan, na sakripisyo yung sinasabi nyo, na ginawa ni Saldico? Diyos ko. Mayor, parang naiiyak ko kayo. Talagang nanggigigil ako doon sa nabasa ko, na pinadala sa akin na yung abandonment daw is sacrifice. God's sake, napakawalang hiyaan nyo na dyan. Nako. Yung, what's next? Putya galit na galit si Mayor Magalong Naluha siya dyan Talaga naman Sobrang kawatan kasi under Marcos admin mga hinayupak na tambalos. Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan nga ang Pandora's box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Kasi imposible hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible, tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Doon pa lang sa mga biglaang pagtaas, questionable na increase, insertion sa NEP. Especially sa infra projects. Infra pa lang yan. Binabanggit natin. Questionable na yun Hindi ka ba nag-iisip paano nagtaas? Anong intention mo? Bakit mo itinaas? Na alam mo naman kung anong absorptive capacity ng district engineer na yan o yung regional office ng DPWH. Yung nga yung hindi nga ma-explain sa amin yan Pangalawa, hindi lang dyan, natatapos yan. Meron pa yung DOH. Akala nila wala sa front site namin yan. Yan, si Ted Herbosa. Patay, ito yung bagong pasabog ni Mayor Magalong. Sabit ang DOH dito. Tuloy, Mayor. Malapit ka na rin. Ganun, Malapit So, ka hindi rin. lang DPWH? Hindi yan. Marami pa yan. Pero Isa nangyayari dyan sa DOH, isa pa yan. Kaya akala nyo so far so good, wala kayo sa front site namin. Malapit na kayo dyan. Ako, ito hong ICI, sa tingin nyo, kaya itong ginagawa nilang nakasentro sa DPWH? Well, sa ICI naman, alam mo, titingnan ko naman yung mga background ng mga kasama, ng mga commissioners dyan. I believe they will be able to pursue it. Basta meron lang silang, wag lang silang papa-influence wag lang silang ibig ko sabihin, wag lang silang mga bias, wag lang silang maging bias. Pero looking at the background, lahat naman sila talagang merong reputation, credible. But, do you agree with the statement that Malacanang is not without fault here? I would rather defer from answering that muna, hanggang wala tayong gaanong ebidensya tungkol dyan. Okay. Medyo So, abangan. lakasan mo yung aircon. Naiinita lang ako dito ngayon. I-follow up ko lang sa DOH. So, susunod ang DOH, Hindi, Mayor? sa amin, sa Mayor's for Good Governance, isa rin yan sa mga tinitingnan namin yan. Kasi marami rin kami natatanggap ng mga complaint dyan. Hindi, saka, Yan sa MAIP na yan. yan. Dapat guarantee letter lang yan. Bakit napupunta yan sa mga medical mission dyan? Okay. At walang equitable na kung dyan. Walang hindi equitable ang distribution ng MAIP. Hindi equitable ang distribution dyan. By the billions din ho ba ang pinag-uusapan natin dito? Oo, rin. Malaki rin yan. Matindi din dyan. Ang kung dyan, ang ano to, yung
ginamit sa politika. Especially during the last election, yung MAIP na yan. MAIP, Yung MAIP na yan. At tay, dali na naman dito si Martin Romualdez tungkol na naman sa DOH billion din pala ang halaga ng pera kinukurakot dito. Good luck na lang sa inyo, Mayor. Magalong pagpalain ka. Good luck na rin po sa ating mga Pilipino. Kaya pa ba kaya natin sa 2028? Yay. Magandang gabi ho. Bisdak Pilipinas. God first. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala. Walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag.